Kapayapaan sa inyong mga bata! Kamusta kayo? Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo. May tanong ako. Kapag kayo ay nalilito, kanino kayo karaniwang humihingi ng tulong? Sa ating mga magulang, guro, o mga kaibigan? Maaari rin ba tayong humingi ng tulong sa Diyos? Yes na yes! Pero, paano tayo makakahingi ng tulong sa Kanya? Sa ating kwento ngayon, makikilala natin si Manoah, kung saan nakatanggap siya ng mahalagang balita mula sa Diyos. Hindi siya nagkunwaring alam niya ang lahat. Sa halip, nanalangin siya at humingi ng gabay sa Diyos. Ating alamin ang kwentong Ang Panalangin ni Manoah, na mababasa sa Hukom Kapitulo 13, versikulo 2 hanggang 12 kasama ang 24 hanggang 25. Noong unang panahon, may isang lalaki na nagngangalang Manoah. Siya ay may asawa. Matagal na silang walang anak kaya nalulungkot sila. Isang araw, nagpakita ang anghel ng Panginoon sa asawa ni Manoah. Sinabi ng anghel, magkakaroon ka ng anak na lalaki. Napakagandang balita nito, hindi ba mga bata? Ngunit, may mga espesyal na tagubilin ng Diyos tungkol sa batang ito dahil may espesyal siyang plano para sa kanya. Pag-uwi ng asawa ni Manoah, ikwinento niya ang lahat ng nangyari. Ano kaya ang ginawa ni Manoah? Sinabi ba niyang, ayos, alam ko na ang dapat kong gawin? Hindi. Binaliwala ba niya ang mensahe ng Diyos? Hindi rin. Sa halip, nanalangin siya. Ganito ang kanyang panalangin. Panginoon, pabalikin mo po sana ang iyong isinugong lingkod upang turuan kami kung paano namin palalakihin ang batang isisilang. Nais ni Manoah na maging mabuting magulang. Nais niyang sundin ang Diyos. Nais niyang gawin ng tama. Kaya humingi siya ng gabay sa pamamagitan ng panalangin. At alam niyo ba? Sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin. Muling nagpakita ang anghel. Nagkaroon ng pagkakataon si Manoah na magtanong at makinig ng mabuti. Gusto niyang malaman kung ano mismo ang nais ng Diyos para sa kanilang anak. Pagkaraan ng ilang panahon, isinilang ang sanggol. Pinangalanan nila siyang Samson. Lumaki si Samson at pinagpala siya ng Diyos. Ang Espiritu ng Panginoon ay nagsimulang kumilos sa kanyang buhay. At dito nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. Mga bata, ano ang natutunan natin kay Manoah? Kapag hindi natin alam ang gagawin, kapag may mahalaga tayong desisyon, kapag kailangan natin ng karunungan, dapat tayong manalangin at humingi ng gabay sa Diyos. Sabay-sabay nga nating sabihin, dapat tayong manalangin at humingi ng gabay sa Diyos. Tandaan natin, nakikinig ang Diyos sa ating mga panalangin. Nakinig ba kayo ng mabuti sa ating kwento? Para sa ating unang activity, bibigyan ko kayo ng 3 segundo para isigaw ng malakas ang sagot sa aking tanong. Masasagot niyo ang tanong kung kayo ay nakinig sa ating kwento. Ready na ba kayo? Ano ang pangalan ng lalaki o ama sa kwento? Tama! Manoah, anong magandang balita ang natanggap ng kanyang asawa? Magkakaroon sila ng anak na lalaki. Ano ang ginawa ni Manoah matapos marinig ang balita? Nanalangin siya. Ano ang hiniling niya sa Diyos? Turuan sila kung paano palalakihin ng bata. Sinagot ba ng Diyos ang kanyang panalangin? Opo. Ano ang dapat nating gawin kapag kailangan natin ng tulong o ng karunungan? Manalangin sa Diyos. Si Manoah ay isang ama o tatay na nananalangin sa Diyos upang matulungan siyang maging mabuting magulang. Kaya ngayong Father's Day, ipapanalangin din natin ang ating mga tatay, lolo, tito, o sino mang lalaking nag-aalaga sa atin. Para sa ating ikalawang activity, ito ay pinamagatang Panalangin para kay tatay. Ano-ano ang ating mga kailangan? Colored construction paper or bond paper, printable necktie template or drawing, crayons or markers, at gunting. Paano natin ito gagawin? Una, kung wala kayong necktie template,
Maaari ninyong gayahin ang larawan na ipapakita ko sa inyo. I-drawing ninyo sa inyong papel ang gaya nito. Sa likod, ay isulat naman ninyo ang pangalan ng inyong tatay, isang maikling pasasalamat at panalangin para sa kanya. Maaari ninyo itong gayahin. Kung meron naman kayong template, ay maaari ninyong kulayan ito at isulat ang inyong pasasalamat at panalangin para sa inyong mga tatay. Kapag natapos na ang lahat, isa-isang babasahin ng mga bata ang kanilang isinulat. Salamat mga bata! Tiyak akong matutuwa ang inyong mga ama sa ginawa ninyong mga panalangin. Tandaan, kapag hindi natin alam ang ating gagawin, kapag kailangan natin ng karunungan, at kapag mayroon tayong mahalagang desisyon sa buhay, humingi tayo ng gabay sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Dahil tiyak ako na ang Diyos ay nakikinig sa ating mga panalangin. Narito ang ating memory verse sa araw na ito. Mula sa Jeremiah chapter 33, verse 3a, New King James Version. Call to me, and I will answer you. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, Miss Pa!